Justice members. Madam Chair. The Honorable Sendanya is recognized. Madam Chair, may I make a short manifestation? Yes, of before the course. start You may question proceed. hour? Thank you, Madam Chair. As the movement for the subpoena, both at testificandum to the AMLAC, meron lang po akong isang maikling remarks. Higit isang dekada na pong naghihintay ang taong bayan na makita ang kabuang yaman ni VP Sara Duterte at ng kanyang pamilya. Kaya nga po noong nakaraang pulong tayo ay nag-move para maimbitahan ang AMLAC sa atin pong pulong ngayong araw na ito. Sa totoo lang, this should have never been kept a secret. A public servant's obligation sa konstitusyon at sa taong bayan ay maging bukas sa ating financial transactions and lifestyle. Kahapon po, personal ako na nag-deposit sa isa sa mga alleged bank accounts na nakapangalan kina VP Sara Duterte at ang kanyang ama na si former President Rodrigo Duterte. Taliwas po sa kanilang patuloy na pagtanggi, lumabas na active pa ang account. Nakapag-deposit po tayo ng 448 pesos doon sa isang account na ito. Ngayong impeachment, mas dumadami ang tanong na after we heard our resource persons, especially a resource person from the Ombudsman, very glaring po yung ilang taon na walang nakalagay na cash on hand at cash in bank ang Vice-Presidente. Kung walang sikreto si VP Sara, sana nag-sign na siya dati pa ng waiver. Kung wala siyang kinakatakutan, edi sana nilipag na niya ang totoong laman ng bank account niya. Kung totoong kumakain lang sa karinderya ang tatay niya at government salary lang ang natatanggap nila, iniisip ko nga po, paano na-i-encash yung cheque, yung sweldo niya, saan dumadaan? Kung wala siyang cash in bank at saka po wala siyang cash on hand. Pero that's for another conversation. Kung wala po silang tinatago, di sana wala silang kaba na haharap sa committee ito. Hindi tayo parang tumatawag ng spirit of the glass every time isa-summon ang Vice President to refute the evidence. Sa pagpresenta po ng report ng AMLC, ang tanong po ng taong bayan, sana masagot na ang maraming matagal ng mga pressing questions. And I hope that the AMLC will be able to shed light on these very important issues. Dito po nakaraang mga sessions, may mga baon akong Mary Grace Piatos. Pero ngayon po ang baon natin, yung maraming tanong ng taong bayan, at sana po masagot ito ng AMLAC. Salamat, Madam Chair. Thank you, Honorable Sendanya.